So, it is a reminder to us that through His love, praise the Lord, that through His love for us, He hung on the cross to redeem us from all unrighteousness in the sight of God. Praise God. Hallelujah. Number 2, we are dead. We are dead. Okay? We are dead because of what we call it sin. No? So the first one, because of the love of Christ, okay, because of the love of Christ to every one of us, He hung on the cross of Calvary to redeem us from all unrighteousness. And the second part, praise God, we are dead. No, we are dead. Or tayo po yung mga patay dahil po sa tinatawag na kasalanan, mga kapatid. No? Praise God. According po in Ephesians chapter 2, reading from verse 4, but God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Praise God. Dahil po sa kahabagan at sa pag-ibig ng Diyos, dahil po sa Kanyang kayamanang pagmamahal sa bawat isa po sa atin, praise God, tayo po ngayon ay nagtamo o tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa ating pong Panginoon. Praise God. But God who is rich in mercy, ngunit ang Diyos na siyang mayaman sa kahabagan at sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin, tayo'y Kanyang inibig even though we are not. Praise God. Hallelujah. But God, He loved us so much. That's why Ephesians chapter 2 reading from verse 5 says, even we were dead in sin, kahit daw tayo'y mga patay dahil sa tinatawag na pagkakasala, praise God, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Okay? Kahit daw tayo'y mga patay dahil sa tinatawag na kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. So ang tao po ay walang maipagmamalaki sa harapan po ng Diyos. Why? It is because of the goodness of God why we are now have, praise God, we can come to Him because through the grace of God, because of the mercy of God, because of the riches and mercy and of His great love to everybody. Praise the Lord. Hallelujah. So that's the goodness of God, that even though we are dead because of what we call it sin, God quickened us together, but through His mercy, praise God, He saved us. Number 3, the grace of God that saved us.
O dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay nangaligtas. According in Ephesians chapter 2, reading from verse 8, "For by grace are you saved through faith." Okay? Dahil daw sa kahabagan at biyaya ng Diyos, tayo'y nangaligtas. And that not of yourself, it is the gift of God. Ito po'y hindi sa ating mga sariling gawa, kung bakit po tayo ngayon ay makakalapit sa Diyos, kung bakit po tayo ngayon magkakamit ng kaligtasan, it is not of us, it is the goodness and mercy or the gift of God to every one of us. Okay? So it is the mercy and grace of God to everyone. Praise the Lord. Hallelujah. This is the goodness of God. The grace of God that bringeth salvation. Through the grace. No, we are saved through faith. And that not of yourself. It is the gift of God. Ito po'y regalo o kaloob ng Diyos. Praise God. But if you want to receive that gift, you must obey, or you must to get that kind of gift. The gift is nothing, or the gift is useless without action. Okay? So if you want to receive that kind of gift, you must to do with action. Kailangan mo kumilos o kailangan mo sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. The grace or the gift of God is nothing without of your obedience to God. Okay? Praise God. Not of work, lest any man should boast. Upang ang bawat isa sa atin ay hindi po magmayabang sa harap po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y hindi sa ating sariling kagagawan, no? Ang kaligtasan ay hindi po natin makakamit kung wala po ang biyaya ng Diyos. Kaya kailangan ang biyayang ito at ang kaloob ng Diyos ay kailangan magkasama, no? Kailangan magkasama po yan siya. Hindi pwede paghiwalayin yung biyaya at gawa mo. No? Because without action, without obedience to the Word of God, the grace is nothing without your obedience to God. So through obedience, through the Word of God, this grace can achieve to that person. Okay? Praise God. So it is the goodness and gift of God. Hallelujah. This is the reminder of God that the grace of God is still in our time. This grace shall, kumbaga ang biyayang ito ay may katapusan. Okay? It is a reminder from God that this grace ay meron lamang po siya period. So habang ang biyaya ng Diyos ay nananagana sa bawat isa sa atin, you must to grab it. No? Kailangan mong tanggapin ang biyayang ito at may kasamang gawa dapat para ikaw ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Praise God. The grace of God bringeth salvation. Okay, according in Titus, chapter 2, reading from 11, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men." Okay, sapagkat sa biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, hath appeared unto all men. So ang dala daw ng ating Panginoong Diyos, praise God, ay kaligtasan, at ito'y dapat matanggap ng isang tao. Ang biyaya ay mawawalan ng saysay o kabuluhan if the person who don't want to accept this
kind of salvation. Okay? So, ang kaligtasan ito na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo ay mawawalan ng kabuluhan kung hindi makakasunod ang isang tao. Praise God. The grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. So, ang kaligtasan ito ay para po sa lahat. Okay? It is clear na ang kaligtasan ito ay para po sa lahat. Hindi lamang po ito para sa isang tao. Ang kaligtasan po ay para po sa lahat ng tao na willing na makasunod sa plano ng kaligtasan ng Diyos at sa pinag-uutos ng Diyos. They can serve Himself if they obey through the Word of God. Okay? But if you don't want to obey, how can you save yourself? Because obedience, grace and obedience to the Word of God equals salvation. So kung ika'y nanampalataya ka lang at sinasabi mong, wala naman akong inagrabyado, nagbibigay naman ako, namimigay ako ng mga pagpapala ko, okay na siguro na hindi na kailangan ako magsisi at hindi na kailangan ako magpabautismo. If the requirement is like that, okay, God never come to this world to do His will to save us if the salvation is faith and trust lang. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lang at sa gawa at sa paniniwala mo, hindi na kailangan ng Diyos mahayag sa laman. Dahil kung hindi nahayag ang Diyos sa laman sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ay wala ng kaligtasan. No need to do it. But God come to this world to redeem us from all unrighteousness, and people must to do also. Praise the Lord. So teaching us, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, godly, in the present word. Praise the Lord. Okay? So, ang tao po ay kailangan, habang siya'y namumuhay o habang siya'y nabubuhay sa daigdig nito, kailangan niya mamuhay na may kaayusan, na ayon sa kalooban ng Diyos. Praise God. Mamuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos sa mundong ito. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So, ang mundong ito ay wala na pong pag-asa kung ang ating pong Panginoong Hesukristo ay hindi po nahayag sa laman at hindi po nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mundo po ay walang kaligtasan. But because of the grace of God and mercy of God, when He hung on the cross of Calvary, okay, the Word ay naligtas po, mga kapatid. Ang sanglibutan po ito ay naligtas sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Hesukristo. So wala na tayong ibang pwedeng hanapin pa. You don't need to look another Savior because God already announced His Word. Okay? He announced His Word that we must to obey and we must to follow the instruction of the Savior, Jesus Christ. In this world, we cannot find hope. Okay? In this world, we cannot find peace
But only through our Lord Jesus Christ we can find rest of our soul. Amen? So if you're looking peaceful life, and if you're looking for salvation, you must acknowledge Jesus Christ in your life, because without Him, this grace is nothing without your obedience through the Word of God. We can save ourselves if we obey through the Word of God. Okay? Inananampalataya naman ako, bro. Okay na yun. Faith is not enough. Because faith without work, it is dead. So faith and work ay laging magkasama yan. No? Always unite yan. Yung faith and work. Okay? Kung nanampalataya ka lang at hindi mo sinunod ang salita ng Panginoon, it is your opinion. Okay? It is your opinion. But if you obey through the Word of God, okay, if you obey to the commandment of God, equals salvation. No? If you obey the grace, and if you obey the Word of God, equals salvation. It is clear that without, praise God, without the obedience through the Word of God, how can a man save himself? Paano maliligtas ang kanyang sarili without the obedience through the Word of God? Because through the obedience of God, people shall save himself through the obedience of God. Okay? Sapagkat, yan po ang requirements ng Biblia that we must obey. Okay, continue tayo. Praise God. Number 3 na tayo. Kumbaga, recap lang po tayo. And we are explaining here about our topic about the grace of God. Okay? So that's number 3. Praise God. Number 4, we must to come to Him. Okay? If you want to save yourself, people must come to Jesus. That's why in Hebrews chapter 4, reading from verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ang tao po ay kailangan lumapit sa Diyos. No? It is clear, mga kapatid ko, that people must to come to Jesus if he want to save himself. That's why it is clear, let us come. Okay? Let us come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of troubles. So if you want help in the times of your difficulties of your life, ikaw na nanonood sa ating live stream sa gabing ito, kung nais mo matanggap ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at kung nais mo na siya'y lumapit sa darating na kabagabagan sa buhay mo, He is able to come if you obey through the Word of God. It is clear. Ikaw na nanonood, ikaw na sumusubaybay sa ating pag-aaral, if you obey through the Word of God, I believe you can save yourself through the obedience to the Word of God. Praise God. Because without obedience to the Word of God, how can a man save himself?
without the obedience to the Word of God. Tuloy tayo. Praise the Lord. So this is the goodness. In 2 Peter chapter 3, reading from verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but should come to repentance. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhon sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Okay, mga kapatid, it is clear that God, hallelujah, na hindi niya nais, no? Na hindi niya nais na ang bawat isa ay mapahamak, kundi ang nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay magtamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita, sa pagsisisi at sa pagpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi niya nais na ang bawat isa sa atin ay mapapahamak. Hindi niya nais na ang bawat isa sa atin ay hindi magtamo ng kaligtasan. Okay? Hindi niya nais na tayo po'y mapapahamak. Saan? Doon sa walang hanggang kaparusahan. Saan? Sa tinatawag na impyerno. Kaya nga ang biyaya ay pumasok sa atin nung siya'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para ang bawat isa sa atin ay makaiwas sa walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. So ang biyaya ngayon ay bukas na. Kailangan mong tuklasin papaano makapasok doon sa buhay na walang hanggan. Alam nyo kung ano ang sekreto para makapasok ang isang tao sa buhay na walang hanggan at magtamo ng kaligtasan. Kailangan po ang tao ay magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kahit man siya ay sumunod siya at ginanap niya ang pinag-uutos ni Apostol Juan na kailangan siya'y ipanganak sa pamamagitan ng tubig o sa tinatawag na bautismo sa tubig. Bakit? Sa ikapagpapatawad ng ating pong mga kasalanan. So yan po ang requirement ng ating Panginoong Hesukristo upang maligtas ang isang tao. That people must to come to repentance and to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Okay? Tuloy tayo. It is a reminder that God don't want to suffer us to the eternal damnation. But He wants to give the eternal life through repentance and baptism in Jesus' name. Ikaw na nanonood o ikaw na nakikinig, kung ang ating Panginoong Hesukristo ay nangungusap na kailangan mo sundin ang kanyang mga salita, kailangan mo magsisi at kailangan mo magpabautismo,
sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ang Biblia, okay, ang Biblia ay wala pong ibang mensahe, kundi ang tao po ay kailangan makapagsisi at kailangan magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. The message of the New Testament is the death, burial, and resurrection. What is death? Death means to repent, to cut it off our sin or our wrongdoing in the sight of God. Death. No? Praise God. We must to obey through the Word of God. Tuloy tayo. Praise God. Because of the love of God and the mercy of God, He gave Himself to everybody. No? Not only in one person, but through the whole world. Sa pamamagitan ng buong sanglibutan. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. No? Yan ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang sarili. According in John chapter 3, reading from verse 16, for God so loved the world that He gave His only, His only begotten Son, not another Son, but His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Ganon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang buntong niyang anak. Okay? See how God loved us so much that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. To those who believe, to our Lord Jesus Christ, he or she can receive the eternal life. Because this eternal life was lost. Start in Genesis chapter 2, reading from verse 16 to 17, when Adam and Eve committed sin, this eternal life was lost to the people because of their disobedience to God. But God's promise to redeem us through our Lord Jesus Christ, when He hung on the cross of Calvary, to redeem us. Praise the Lord. So this is the goodness of God. And this is the love of God. Actually, God is not selfish. Okay? Why? He provided the way of the salvation to all humankind. Not only in one person, but He said to all humankind, to the whole world. Okay? Sa buong sanglibutan. He is not selfish. Because He loved us. He loved very much the whole world. He loved so much all humankind in this world. See? If God is selfish, He cannot come and suffer and died on the cross of Calvary to save us if He is selfish. But God is not selfish. He gave His life to save us all. How blessed you are
ikaw na nakikinig, how blessed you are that God give His life for you. See? Praise God. How blessed you are that God give His life for the love of all humankind. See?